Pumapalag na rin sa 3-point percentage sa liga. Isa sa mga hinangaan ni Coach Ansay sa kanilang import. Tinututukan ang bawat laban ng Koshigaya. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Ano nga ba ang basihan para matawag na isang modern big man ang isang player? Maraming players na ngayon sa NBA ang in-expand ang kanilang laro at isa rin ito sa mga tinitingnan ng mga NBA scouts, lalo na kapag ikaw ay isang big man. Victor Wembanyama, Kristaps Porzingis, just to name a few. Ang ating batang si Kai Sotto ay maituturing na isang modern big man na rin dahil sa taglay niyang height na 7'3", ay mayroon itong soft touch from the outside and very agile gumalaw. Unlike ng ibang mga big man sa Japan ngayon, aminin na natin na nung nagsisimula pa lamang ito sa Australia for the NBL League, ay mabagal talaga ito. Ang bata pa kasi naman ni Kai that time at alam naman natin late talaga mag-develop ang mga Asian. Ngayong 22 years old na siya ay unti-unti na rin nag-i-improve ang kanyang katawan at yung tigas nito ay ramdam na talaga ng mga nakakalaban niya. Speaking of soft touch, ay nasa top 20 na pala si Kai sa liga ng B-League ngayong season. Ganon-ganon lang ay pang 18 siya sa rankings alongside ng mga snipers guard sa liga. Kaiju is shooting 44% from beyond the arc and mataas ito para sa posisyon niya and sa size niya. He already attempted 18 3-pointers this season and 8 doon ang na-convert niya. Not bad at ang laki na rin ng in-improve ng attempts niya sa 3-point area from his previous teams at dito sa liga. Nangangahulugan lang na binibigyan siya ni Coach Ansay ng green light to shoot from that range. Expect na natin na mas madadagdagan pa ang mga attempts na yan as the season progress. Ito lang talaga yung kailangan ni Kai Sotto, yung may magtitiwala sa kakayahan niya and ganoon ang ginagawa ngayon ni Coach Ansay. Stricto man ito sa bata natin pero it's for the best at inamin mismo yan ni Kai. Isa rin sa dahilan kung bakit itong Koshigaya Alpas ang pinili ng kanyang kampo na paglaruan this season dahil nasa plano talaga ng organisasyon na tulungan si Kai na mas lalo pang ma-develop ang kanyang skills. Last game he played 34 minutes. Pag magandang minuto ni Kai, ang laki ng naiaambag dito sa team. Kaya ganoon na rin lang yung pagkadismaya ni coach nung na-fouled out ito ng maaga sa game 1 ng Kawasaki game. Sa game bukas ay dapat maiwasan ni Kaiju na mangyari ulit yun na maagang ma-foul trouble dahil hindi biro ang makakalaban nila. Nakagawa naman si Kai ng adjustments last game kontra Chiba Jets dahil 2 fouls lang ang nakumit nito the entire game. Hopefully makuha nila ang panalo this weekend para mas lalo pang umangat sa rankings.